Kung nababanggit natin tong mga problema na ito, ano po ba ang pwedeng magawa ng Murang Kuryente Party List para po matulungan pa yung ating mga kababayan dito sa mga problemang ito na up until now ay hindi pa rin naman po nasusolusyonan talaga? Well, aside from the advocacy na ginagawa namin, na repasuhin po yung IPIRA dahil after 25 years, sa tingin ko po failure po 25 years talaga na yung pala yan. IPIRA. Tagal na pala nung IPIRA. 25 yun. Yeah, when we passed the IPIRA 25 years ago, pinangakuan natin yung taong bayan that energy will become reliable, affordable, and accessible. Hindi naman po yun ang nangyari. If you remember, Lakay, nung panahon natin, when we were growing up, meron pa tayong party line sa telepono. Nawala na nga po yun sa lingwahe ng tao, yung party line. Hindi na nga, yung mga kabataan nga, hindi nila alam yung meaning ng party line. Akala nila, what? Tito, when you call the line, you can go to a party? Sabi ko, no. Hindi yan ang ibig sabihin ng party line. Nawala na po yung party line sa telecommunications natin. Pero hanggang ngayon, hindi nawala yung rotating brownout, yung grid alert, yung red alert, yung yellow alert. So talagang hanggang ngayon, it's still part of our language at ganito pa rin yung presyo natin. Failure yon. So, Murang Kuryente is consumer advocacy. I sit here to protect the interests of the consumer. So, as we are working on changing specific legal provisions, we also recognize na yung tao galit na, very impatient. Ayaw na nilang makarinig ng another investigation, another in aid of legislation. Inis na yung tao dyan. So, minabuti po namin na hanapan ng solusyon ang taong bayan. Nagpapasalamat ako, nilapitan namin ang Pag-ibig Fund, nilapitan po natin ang SSS, nilapitan po natin ang GSIS at nagpapasalamat tayo sa kanila na naging very positive sila sa hiningi natin at sa proposal natin. Ang Pag-ibig has 18 million members. Ang GSIS, ang government employees, may 3 million members. Ang SSS may 40 million members but sabi nila 20 million lang ang paying. So sabihin na lang natin you have 20 million paying members. So ilan po yan? Umaabot na po tayo sa mga close to 40 million. 40 million Filipinos now have access to these three funds. So sabi namin doon sa tatlong pondo, bigyan nyo naman ng chance makahiram yung taong bayan kung gusto nilang magpa-solar. At sa August 3, ilo-launch na po natin yung Murang Kuryente Coalition. At yung Murang Kuryente Coalition is going to advocate na let us learn and be aware more about renewable energy and solar power. At kung gusto ninyo, ang Pag-ibig po ay may 300,000 peso loan package para sa inyo. Outside na po yan sa ibang traditional lending packages nila. Ang GSIS, 500,000 nga po ang sa kanila. At yung SSS po, for their 20 million members, nagtabi po sila ng 40 billion pesos na pwede pong ipahiram sa taong bayan. Wag na po natin ambisyonin na magpapalagay tayo ng solar, we will use, tapos magbebenta pa tayo sa grid. Inaayos pa natin yung proseso sa net metering. Pag-usapan na lang po natin yung makahiram po tayo. Meron po tayong source na hihiraman ng pondo para magpatayo na lang, magpakabit na tayo ng sarili nating solar. Sariling solar panel, may inverter, may battery para sa mga bahay natin or for our small businesses. Yan po yung tinrabaho ngayon. Kasi ramdam natin yung galit. When I go around and I talk about yung mga problems po sa power, yung tao nakikita nyo yung mukha nila, yung asim at yung galit. Nararamdaman po natin yun. So, ako po nagdesisyon ako na hindi ako haharap sa tao na walang solusyon sa kanila dahil ang hirap po. So, ito na po yung solusyon natin temporarily. Habang niriripaso po natin yung batas. Meron po tayong source ngayon. We have 40 million Filipinos right now who are qualified to borrow for solar power. Gawin po natin to. Humiram na lang tayo, i-access na lang natin yung mga pondo na yon so we can bring back power into our hands.